Kabanata 3971. Malinaw, malinaw na. Matapos akong bigyan ng mga tagubilin ng guro, pagkatapos kong bumalik, na-clear agad, at matagumpay na na-promote ang aking cultivation base sa ikapitong antas ng Source Realm. Mabilis na sabi ni Exiting, ang saya ay hindi masabi. Bueno, napakahusay, Exiting, mayroon kang magandang talento, at ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay higit pa rito. Hindi ka mabibitag ng maliit na Red East Territory na ito. Sinabi ni Jiang Chen, hindi ito isang papuri. Ang Exiting na ito ay talagang ang pinakatalentadong tao na nakita niya mula nang dumating sa walang hanggang mundo. Kung may ibang tao, si Chen Yiren ang nakipag-away sa kanya minsan. Salamat guro sa iyong paggabay. Natuwa si Exiting sa narinig. Naniwala siya sa pangitain ni Jiang Chen. Dahil sinabi ni Jiang Chen na kaya niya ito, natural lang na magagawa niya ito. Sa madaling salita, ang mga salita ni Jiang Chen ay nagpapasalamat sa kanya kay Ting. Heart, ay di ko alam kung ilang beses na itong nadagdagan kaysa dati. Ikaw, Jiang Chen, natutunan mo sa buong buhay mo. Gamitin mo ang lahat, tingnan ko. Sabi ni Jiang Chen. Mabuti. Tuwang-tuwa si Exiting na muntik na siyang mapatalon. Hinihintay niya ang mga salita ni Jiang Chen. Pinangarap niya ang araw na ito mula nang turuan siya ni Jiang Chen noong nakaraang pagkakataon. Kahit na siya ay sobrang talino, marami rin siyang naranasan na mga hadlang sa kanyang paglilinang. Maraming mga problema, maging ito ay mga diskarte sa paglilinang o kasanayan sa pakikipaglaban, palaging may ilang mga bottleneck, o mga problema ng isang uri o iba pa. Mayroong ilang mga katanungan na kahit ang sarili kong ama sa larangan ng Tianyuan ay hindi masagot. Kung matutulungan siya ni Jiang Chen na malutas ang kalahati ng mga problema, kung gayon ang kanyang paglilinang ay tiyak na makakaabot sa isang bagong antas at makakarating sa isang bagong antas. Kung ang lahat ng mga problema ay malulutas, siya ay may tiwala na. Ang ikawalong antas ng pinagmulang lupain. Nang walang kaunting pagkaantala, lalong hindi natakot si Exiting na ilantad ang mga natutunan niya sa buong buhay niya, at naniniwala rin siya na ang mga bagay na ito na natutunan niya ay malamang nawala sa mga mata ni Jiang Chen, at pababayaan lang niya ang mga ito. Huho. Sa kabilang courtyard, ang malakas na hangin ay umuungol at ang pinagmulan ng kapangyarihan ay gamulong, si Exiting ay hindi nagtago kahit kaunti, at ipinakita ang lahat ng kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, at mga sundalo, unti-unti. Ang sumunod na nangyari ay talagang ikinagulat ni Exiting. Dahil pagkatapos ipakita ni Exiting ang kanyang natutunan, itinuro niya ang lahat ng kanyang mga pagkukulang nang hindi man lang nagkaroon ng oras para magsalita. Hindi lamang iyon, pagkatapos ituro ni Jiang Chen ang mga pagkukulang, itinuro kung paano ito gagawin ng mas perpekto. Si Exiting ay ganap na natigilan. Sa sandaling ito, siya ay tunay na naliwanagan at biglang natauhan. Ang pagkabigla sa kanyang puso ay hindi mas malala kaysa sa mga nasa Wuji Pavilion. Ang guro ay talagang isang Diyos tao. Ganap na humanga si Exiting. Hindi niya maiwasang makumbinsi. Isa lang siyang Diyos. Sinunod ni Exiting ang mga tagubili ni Jiang Chen at nag-ensayo kaagad. Tulad ng sinabi ni Jiang Chen, si Exiting ay napakatalino, 2 antas na mas mahusay kaysa sa Fuqing. Pagkatapos magsanay ayon sa mga tagubili ni Jiang Chen, sa maikling panahon, ang kanyang paglilinang ay umabot sa antas ng Heiyuan. Ang rurok ng ikapitong langit na kaharian ay lamang isang hakbang ang layo mula sa ikawalong langit ng Heiyuan Realm. Talagang natuwa si Exiting sa napakalaking improvement. Sa kanyang palagay, ito ay parang panaginip, hindi totoo. Sa katunayan, ito ay normal din. Ang pinakabihirang bagay para sa isang monghe ay ang pag-unawa. Kapag naiintindihan niya ang isang bagay, ang kanyang potensyal ay mapapasigla, ang kanyang sariling mga kondisyon ay mapapabuti, at normal na ang kanyang paglilinang ay bumuti sa lugar. Hindi na mamalayan, nagdilim na ang langit. Halos isang buong araw na nag-aaral dito si Exiting. Nang alisin niya ang kanyang aura, nakaramdam siya ng kaginhawaan at hindi mailarawang kaginhawaan. Ang pagpapabuti ay nagmumukhang mas kumpiyansa at kalmado. Ito ay kamangha-manghang, hindi pa ako nakakita ng isang nakakatakot na tao. Yumuko ng malalim si Exiting kay Jiang Chen, Guru, hindi malilimutan ni Exiting ang iyong kabaitan.
Kung Jiang Chen sa Qingyuan Lai Chisworth. Sa puso ni Xi Ting, bagamat hindi mataas ang antas ng cultivation ni Jiang Chen, napakahusay ng kanyang natutunan na hindi ito mailalarawan sa mga salita. Nakilala niya ang ilang mga master ng Tianyuan realm, ngunit ang ganitong uri ng kilos at ganoong uri ng marunong, at Jiang Chen kung ihahambing, wala ito sa parehong antas. Walang alinlangan si Xi Ting na kahit isang Star Lord ay malamang natatawagan siyang guro kapag nakatayo sa harap ni Jiang Chen. Napakaswerte ko na makapag-aral kasama ang isang tulad ni Jiang Chen. Kung maaari kong ipagpatuloy ang pag-aaral kasama si Jiang Chen sa hinaharap, ito ay isang panghabambuhay na karangalan. Ang aking mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na walang limitasyon. Ang pinakamalaking hiling, umaatake sa Star Master sa buhay na ito. Sa paraan ng espiritual na pagsasanay, kailangan mo pa ring umasa sa iyong sarili. Hindi ka dapat maging mayabang o menipin, at hindi ka dapat magmadali para sa tagumpay. Gabay lamang ang maibibigay ko sa iyo, ngunit kung hanggang saan ang iyong magagawa ay nakasalalay sa iyong sarili. Sabi ni Jiang Chen, naiintindihan ni Xi Ting na dapat niyang tuparin ang pag-asa ng guro. Magalang na sabi ni Xi Ting. Well, okay, let's go. Ikanaway ni Jiang Chen ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na makakaalis na si Xi Ting. Nga pala, teacher, may isang bagay. Napalingon lang si Xi Ting at biglang may naisip. Anong meron? Sabi ni Jiang Chen. Nabalitaan ko na nagkaroon Chilling Mountain kanina pa. Plano kong mag-imbita ng ilang mga tao na pumunta sa Chilling Mountain para magsanay ng magkasama sa 3 araw. Hindi ko alam kung interesado ang guro o hindi. Dapat ba tayong sumama? Maraming salamat. Red Ridge Mountain. Sumimangot si Jiang Chen, ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang ito. Mukhang hindi alam ng guro ang bundok Chiling. Ang bundok Chiling ang pinakamalaking bulubundukin sa rehiyon ng Chidong. Laganap dito ang mga halimaw at maraming panganib. Gayunpaman, marami rin ang mga kayamanan. Pupunta tayo para maranasan ito kung walang mangyayari sa weekdays. Pero, this time is different, kasi may kakaibang phenomenon sa Chilling Mountain, at nabalitaan ko na marami na rin ang mga yun na nagpunta doon. Alam mo rin na sa Red East Territory, ang ating mga tao ang lahi at ang lahi ng Yu ay mortal na magkaaway, at pareho nilang gustong sirain ang isa't isa. Para duminahin ang rehiyon ng Chidong, ang ating mga alagad gagantimpalaan din kapag lumabas sila para sa pagsasanay. Kung mapatay nila si Yuren at makabalik, ang direktang gagantimpalaan sila ng Martial Arts Pavilion. Ngayon ang ilang mga disipulo ay nagsimula ng pumunta sa Chilling Mountain. Gusto kong maghintay at makita, at umalis sa loob ng 3 araw. Panipi. Maraming salamat. Nang marinig ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Jiang Chen, at ang malaking dilaw na aso na natutulog sa pier ng bato ay tumalon pa ng isang pag-swipe, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Sige, sasamahan kita. Direktang sumang-ayon si Jiang Chen nang hindi man lang nag-iisip. Masyadong kalmado ang Martial Arts Pavilion. Matagal na siyang pagod at ang malaking dilaw na aso. Hindi pa banggitin ang mga kakaibang ingay sa ay sapat na, napukaw ang interes ni Jiang Chen. Kinuha ni Jiang Chen ang hindi malulutas na alitan sa angkan ng Yu sa lupain ng Duanfilyo. Ang mga halimaw at hayop sa Chilling Mountain ay laganap, at sa pagdaragdag ng angkan ng Yu, ito ay tiyak na napakasigla. Paano magiging bihira ang mga ganitong bagay? Sila ay magkapatid. Okay, great, then teacher, let's set off in 3 days at magtipon sa labas ng Martial Pavilion. Nagulat si Xi Ting at sinabing inaasahan na niya ngayon ang anumang pagkakataong makipag-ugnayan kay Jiang Chen, upang makuha niya ang patnubay ni Jiang Chen anumang oras. Sa puso ni Xi Ting, ang patnubay ni Jiang Chen ay higit na mahalaga kaysa anupaman, higit sa lahat. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata, sa paanan ng Wuge Mountain sa madaling araw. 5 o 6 na kabataan ang nagtipon. Ang bawat isa sa mga mukha ng mga taong ito ay puno ng pagmamataas. Hindi sila matanda, ngunit ang kanilang paglilinang ay napakalakas. Ang isa na may pinakamasamang paglilinang ay nasa ika-7 antas din ng Heiyuan Realm, at mayroong 2 tao lamang sa ika-7 antas ng Heiyuan Realm, at 3 sa kanila ay nasa ika-8 antas ng Heiyuan Realm. Ang pinakamakapangyarihan ay nakasuot ng damit na abaka,
at ang kanyang cultivation ay nasa ika-9 na antas ng Heyuan Realm, na talagang nakakatakot. Gayunpaman, sa 6 na tao, ang nangunguna ay hindi isang binata na nakasuot ng sako mula sa 9th Heaven of Heyuan Realm, kundi isang binata na nakasuot ng asul na damit na nakaharap sa hangin sa isang jade tree, mula sa 8th Heaven of Heyuan Realm. Ang young man in blue ay walang iba kundi si Exi Ting. Dahil siya ay inutusan ni Jiang Chen 3 araw na ang nakakaraan, 3 araw lang ang inabot niya para muling makapasok sa kaharian at maabot ang ika-8 antas ng Heyuan Realm. Ang gayong talento ay talagang kapuri-puri. Sa pagkakakilanlan at katayuan ni Exi Ting, natural na siya ang pinuno. Kahit na ang binata sa may sa ika-9 na antas ng Heyuan Realm ay dapat sumunod sa pangunguna ni Exi Ting. Hindi pa banggitin ang ika-9 na antas ng Heyuan Realm, hanggat handa si Exi Ting, maaari siyang sundan ng malaking bilang ng mga master mula sa Earth Origin Realm. Nakakamangha talaga si Senior Brother Exi. Na-promote na naman siya. Kung tama ang pagkakaalala ko, hindi nagtagal ang Senior Brother Exi na pumunta mula sa ika-6 hanggang ika-7 langit ng Heyuan Realm. Yeah, this is too outrageous. Masyadong mabilis ang advancement. Kasing dali ng inuming tubig. Talento ito. Si Senior Brother Exi ang tunay na henyo. Hindi mo ito mahuhusgahan sa mga mata ng ordinaryong tao. Sa pagtingin sa buong martial arts pavilion, makakahanap. Ang tunog ng pambabula ay tumunog, at si Exi Ting ay ngumiti lang ng mahina. Marami na siyang narinig na mga papuri, at alam na alam niya kung gaano siya timbang. Kung hindi dahil sa katotohanang nakilala niya si Jiang Chen at binigyan siya ng gabay, ay natigil pa rin sa ika-6 na antas ng Heyuan Realm. Imposibleng buksan niya ang mga meridian na nakaharang dahil sa kanyang tononibik sa tagumpay ng napakabilis. 18. Pwede na ba tayong umalis? Sinabi ng binata na nakasuot ng sako, ang pangalan niya ay Zhang Qing, at isa rin siyang mapagmataas at Kuya Qing, huwag kang mag-alala, kailangan kong maghintay ng iba. Ngumiti si Exi Ting at tinapak si Zhang Qing sa balikat. Halatang iba ang relasyon ng dalawa sa iba. Sino ito? Napakalaking yabang na gusto mong maghintay dito ni Senior Brother Exi. Tama, walang naglalakas loob na hintayin si Kuya Exi sa Martial Pavilion. Nagsalita ang dalawang disipulo ng ika-7 antas ng Heyuan Realm, na tila naiinip sa paghihintay. Ang hinihintay ko ay ang aking guro. Kapag dumating ang aking guro, dapat kang maging magalang. Partikular na tanong ni Exi Ting. Teacher, Kuya Exi, we are forming a group of disciples this time, without elders. May nagtanong. Natural hindi isang elder, kundi isang alagad din ng ating Martial Pavilion. Ngumiti si Exi Ting, disipulo ng Martial Pavilion. Nagkatinginan ang lahat, anong klaseng alagad ng martial arts ang maaaring hayaang tawagin siyang guro ni Exi Ting? May ganoon bang tao sa Martial Arts Pavilion? Hindi nagtagal, lumipad ang dalawang figure mula sa Martial Pavilion, at hindi nagtagal ay dumating sa paanan ng bundok, papalapit sa karamihan. Sorry sa pagiging late. Walang pakialam na sinabi ni Jiang Chen kay Exi Ting at sa iba pa, ang malaking dilaw na aso sa tabi niya ay umiling, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Jiang Chen. May sumigaw at nakilala si Jiang Chen. Ito ay hindi nakakagulat. Nang si Jiang Chen ay lumaban sa 3 mata na leopardo, naakit niya ang karamihan sa mga tao, at hindi bababa sa kalahati sa kanila ang nakakita sa kanya. Siya ba ang Jiang Chen na pumatay sa leopardo na may 3 mata? Mukhang pambihira talaga. Gayunpaman, ang kanyang paglilinang ay tila nasa ika-3 antas lamang ng Heyuan Realm. Kahit na kaya niyang patayin ang leopardo na may 3 mata, hindi siya ganoon kalakas kumpara sa atin. At ang asong ito ay nasa ika-3 antas din ng Heyuan Realm. Hindi ba't isang pabigat para sa ganoong bagay na sumunod sa atin? Siya kaya ang teacher na sinasabi ni Senior Brother Exi. Maraming tao ang nagulat, at hindi sila nag-isip ng mataas kay Jiang Chen at Big Yellow Dog sa mga salita. Kung matatalo ni Jiang Chen ang Three-Eyed Leopard, halos hindi siya makasali sa kanilang kampo, ngunit napakahina ng Big Yellow Dog. Bitbit isang pabigat. Siyempre, sa kanilang paningin, hindi na ang cultivation ni Jiang Chen ay nasa tuktok na ng ika-4 na antas ng Heyuan Realm, kahit na siya ay isang hakbang ang layo mula sa ika-5 antas ng Heyuan Realm. Hanggat hindi nagkukusa si Jiang Chen na ihayag ang kanyang hininga,
kakaunting tao ang makakakita sa kanyang realidad. Hindi pa huli ang lahat, I'm happy that the teacher can come, let's go now. Nakangiting sabi ni Exi Ting, ang kanyang saloobin kay Jiang Chen ay napakagalang na hindi siya maaaring maging mas magalang. Ilang mga tao ang natulala saglit, sa pag-aakalang mali ang narinig ng kanilang mga tainga. Anong tawag sa kanya ni Senior Kuya Exi? Mukhang teacher. Siya nga talaga ang teacher na hinihintay ni Senior Brother Exi. Bakit? Bakit siya ang magiging teacher ni Senior Brother Exi? Medyo nakakahiya. Sinong mag-aakalang ang tinutukoy na gurong si Exi Ting ay si Jiang Chen talaga, ang larawang ito ay hindi kapanipaniwala. Maging si Zhang Qing ay natigilan, batay sa kanyang nalalaman tungkol kay Exi Ting, tila napakagalang lamang niya sa pinuno ng Wu Pavilion at sa kanyang sariling ama. Ang Jiang Chen na ito ay tiyak na napakatalino. Sa kanyang antas ng paglilinang sa ikatlong antas ng Heiyuan Realm, talagang kamangha-mangha siyang patayin ang tatlong mata na leopardo sa ika-6 na antas ng Heiyuan Realm. Sa pagtingin sa Martial Arts Pavilion, mayroong walang. Ngunit kung tutusin, ang cultivation ni Jiang Chen ay nasa ikatlong antas lamang ng Heiyuan Realm. Paano niya hahayaan si Exi Ting na tawagin siyang guro? Si Exi Ting ay isang master ng ika-8 antas ng Heiyuan Realm. Si Jiang Chen ay wala sa kanyang harapan. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo, Jiang Chen, ang aking guro. Ang dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang aking paglilinang ay ang resulta ng paggabay ng guro. Sa pagkakataong ito ay susundan tayo ng guro sa Chiling Mountain. Kung makukuha mo ang patnubay ng guro. 2, siguradong malaki ang pakinabang nito. Mataimtim na nagpakilala si Exi Ting. Ano? Ulalas ng lahat at tumingin kay Jiang Chen na may kakaibang mga mata. Gayunpaman, makikita na kahit na sabihin iyon ni Exi Ting, walang sinuman sa kanilang mga mata ang naniniwala dito. Piruin mo, kung may dumating sa ikatlong antas ng Heiyuan Realm para bigyan sila ng patnubay, hindi ba ito magpapababa sa kanila? Walang magawang umiling si Exi Ting. Tiyak na nakikita kung ano ang iniisip ng ilang tao, ngunit hindi niya ito pipilitin. Pagkatapos ng lahat, kahit na humingi sila ng payo kay Jiang Chen, maaaring hindi payag si Jiang Chen. Gayunpaman, ang lahat ay magsasama-sama sandali sa hinaharap at dahan-daang magkakilala. Naniniwala siya na hindi magtatagal ay makikita ng ilang tao ang kapangyarihan at takot ni Jiang Chen, at pagkatapos ay tatawagan silang lahat na guro, kasing galang niya. Ito si Exi Ting, at nakita ang isang itim na lugar sa malayong langit na mabilis na nag-zoom in, at nasa harap ito ng lahat sa isang kisap mata. Ito ay isang itim na agila na kasing itim ng tinta. Ito ay napakalaki, halos 2 talampakan ang laki. Humagulgul. Ang itim na lawin ay nagpakawala ng isang matalim na sipol, at ang mga alon ng hangin ay gumulong sa katawan nito. Isang lumilipad na halimaw na hayop mula sa ika-7 antas ng Heiyuan Realm ang sumunod sa utos ni Exi Ting. Mighty, maganda sana kung magkakaroon ako ng lumilipad na halimaw. Ang ilang mga tao ay bumantong hininga, ngunit alam din nila na sa kanilang mga pagkakakilanlan, napakahirap na makakuha ng isang lumilipad na halimaw, hindi pa banggitin ang kanilang sariling lakas, ang pagnanais lamang na mapasuko ang isang rebelding itim na agila ay kasing hirap na maabot ang langit. Iba si Exi Ting, masyadong maraming resources si Exi Ting, walang hindi niya makukuha sa buong Chidong region, regalo daw ng kanyang ama ang Black Eagle na ito nang pumunta si Exi Ting sa woods para mag-practice. Paano ito maihahambing sa iba? Kung talagang gusto mong tumuon sa paghahambing, hindi mo na kailangang mabuhay. Ang paghahambing sa iba ay maaaring magalit sa mga tao hanggang sa mamatay. Teacher, malayo pa ang Chiling Mountain. Isama tayo ng Black Eagle doon. Maraming salamat. Mabuti. Tumanggo si Jiang Chen at sinabing wala siyang pagtutol. Tara na, alis na tayo. Ikan-away ni Exi Ting ang kanyang kamay, at lahat ay tumalon sa likod ng itim na agila. Ang itim na agila ay nagbuka ng kanyang mga pakpak at naging isang itim na liwanag, na wala sa kalangitan sa isang iglap. Ang itim na agila ay napakabilis, kasing bilis ng kidlat. Ang pakiramdam na ito ng malayang paglipad sa kalangitan ay nagpabilib sa ilang tao, at nabighani pa nga. Talagang astig. Dapat kong maabot ang Earth Source Realm sa lalong madaling panahon. Kapag naabot ko na ang Earth Source Realm, makokontrol ko ang daloy ng hangin sa langit at lupa at lumipad sa langit.
Sa oras na iyon, hindi ko na kailangang umasa sa mga lumilipad na halimaw. Hindi maisip ang ganoong klaseng pakiramdam. Nakakamangha ang pakiramdam ng mga tao. Sabi ng isang tao, oo, kailangan mong maabot ang Earth Origin Realm. Kapag naabot mo na ang Earth Origin Realm, maaari kang ituring na isang tunay na monghe. Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay na ito ay ang makakalipad sa kawalan sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili kong kakayahan. Humihikbi na rin ang ibang tao. Si Jiang Chen at ang malaking dilaw na aso ay hindi nagsalita, lalo nilang naiintindihan ang mga pangarap at iniisip ng mga taong ito, dahil nabuhay din sila mula noon. Ang ganoong uri ng pagnanasa, ang uri ng pagkahumaling, ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. All the way without talking, Jiang Chen closed his eyes and rested his mind. Exiting didn't bother, and the others didn't take the initiative to talk to Jiang Chen. They still didn't believe that Jiang Chen's ability is really kasing himala ng sinabi ni Exiting. Makalipas ang isang araw, lumipad ang itim na lawin sa kalangitan at nakarating sa isang ilang. Hindi kalabisan kung sabihin na isa itong ilang, libu-libong milya ang desyerto ng lugar na ito, at wala kahit isang halimaw. Mag-ingat kayong lahat. Pagkaraan ng ilang na ito, malapit na tayo sa Chilling Mountain. Naghahalo-halo ang mga isda at dragon dito, at madalas may mga balahibo. Ihanda mo ang iyong mga lumilipad na anteng-anteng. Kapag nakatagpo ka ng mga taong may balahibo, lalaban ka kaagad. Panipi. Paalala ni Exiting. Mabuti. Si Zhang Qing at ang iba pa ay hindi nang ahas na maging pabaya, alam nilang hindi biro ito. Pagkatapos umalis sa Marshall Pavilion, hindi sila magkakaroon ng ganoong kaginhawang buhay, lalo na kapag pumunta sila rito, ang kanilang buhay ay nasa panganib anumang oras. Ang isang tunggalian sa isang taong may balahibo ay hindi mas mahusay kaysa sa pakikipagkumpetensya sa entablado ng martial arts, at walang bagay na maabot ang dulo. Sa Red East Territory, magkasalungat ang human race at Yu race. Sa tuwing magkikita sila, buhay o kamatayan. Pinitik ni Exiting ang kanyang palad, at dalawang mapusyaw na dilaw anteng-anteng ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ibinigay ni Exiting ang dalawang espiritual na anteng-anteng kina Jiang Chen at Dawang Go ayon sa pagkakasunod-sunod, at sinabi, Guro, kapatid na Dawang, ito ay mga lumilipad na anteng-anteng. Sila ay mga espiritual na anteng-anteng na espesyal na binuo ng ating martial arts pavilion upang harapin si Yuan. Ang mga ito ay naglalayong sa Heiyuan Realm. Ang ating mga alagad ay lumabas para sa pagsasanay. Kung makatagpo tayo ng mga taong may balahibo mamaya, maaari tayong umasa sa lumilipad na anteng-anteng upang labanan sila. Gayunpaman, ang lumilipad na anteng-anteng na ito ay maaari lamang tumagal ng maikling panahon. Kung makatagpo tayo ng mga taong may balahibo, magagawa lamang natin labanan mo sila ng mabilis. Ang angka ng Yu ang may pinakamalaking kalamangan sa mga ordinaryong tao na monghe, at iyon ay lumilipad. Ang angka ng Yu ay may mga pakpak at maaaring lumipad sa kalangitan mula ng ipanganak, habang ang mga tao ay maaari lamang talagang lumipad kung naabot nila ang kaharian ng Heiyuan. Sa makatuwid, sa takbo ng labanan, ang lahi ng tao ay walang kalamangan kumpara sa lahi ng balahibo. Espesyal na tinutukan ni Wuj ang sitwasyong ito. Gate upang lumikha ng isang lumilipad na anteng-anteng. Bagaman ang lumilipad na anteng-anteng ay maaari lamang mapanatili ang paglipad sa maikling panahon, ito ay maituturing na isang makapangyarihang sandata laban sa mga taong may balahibo. Ilang tao sa malapit ang nakakita kay Exiting na naglabas ng dalawang lumilipad na anteng-anteng kay Jiang Chen, at lahat sila ay nagpakita inggit sa kanilang mga mata. Dapat mong malaman na ang mga lumilipad na anteng-anteng na ito ay lubhang mahalaga. Hindi lahat ay maaaring magkaroon nito kahit na sa Marshall Pavilion. Kung gusto nilang makakuha ng mga lumilipad na anteng-anteng, kailangan nilang gumastos ng pera upang makabili nito. Gayunpaman, dapat silang magbayad tiyak na presyo. Ang dalawang lumilipad na anteng-anteng ay masasabing walang halaga, lalo na para sa mga disipulong Heiyuanjing na hindi makakalipad. Sa pagkakataong ito ay lumabas sa bundok ng Chilling upang magsanay, at handa silang mabuti. Gayunpaman, bawat isa sa kanila ay mayroon lamang 3 lumilipad na anteng-anteng. Hindi ko kailangan, kaya mong itago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang tumanggi si Jiang Chen at itinulak pabalik ang dalawang lumilipad na anteng-anteng.
Kasama si Exiting, lahat ay natigilan. Ang mga monghe sa Heyuan Realm ay tumanggi sa lumilipad na anteng-anteng nang lumabas sila para magsanay. Jiang Chen, hindi mo alam ang kahulugan ng lumilipad na anteng-anteng, hindi ba? Ang bagay na ito ay maaaring magligtas ng iyong buhay sa mga kritikal na sandali. Hindi napigil ang sabihin ni Zhang Qing. Ngumiti lang si Jiang Chen at walang sinabi. Hindi niya talaga kailangan ang bagay na ito. Well, teacher, kapag gusto mong gamitin, hilingin mo lang sa akin. Mabilis na sinabi ni Exiting, nahulaan niya na hindi kailangan ni Jiang Chen ang kanyang lumilipad na anteng-anteng, tiyak na may sariling dahilan, marahil ay mas marami siyang lumilipad na anteng-anteng kaysa sa kanyang sarili, o may iba pang paraan. Anyway, kahit anong klaseng sorpresa ang nangyari kay Jiang Chen, maniniwala si Exiting. Huhu. Ang madilim na hangin ay umungol, at isang dosenang malakas na aura ang biglang lumitaw mula sa ibang direksyon. Sa kanilang paningin, nakita na nila ang isang dosenang itim na batik na lumilitaw. Ang mga itim na spot ay unti-unting lumaki at hindi nagtagal ay nakita. Si Yuren naman. Sumimangot si Zhang Qing, at ang fighting spirit sa kanyang katawan ay agad na sumabog. Dam, mukhang malas talaga tayo. Napakalakas ng mga taong may balahibo na ito. Katulad natin, ang mga may pinakamababang antas ng cultivation ay mula sa ikapitong antas ng Heyuan Realm. Mas marami sila kaysa sa atin. Mabuti na lang at walang mga eksperto mula sa 9th layer ng Heyuan Realm, kaya halos hindi natin ito kakayanin. Ihanda mo ang lumilipad na anteng-anteng, tayo ay natuklasan, at ang human ay papalapit sa atin. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran. Wala silang paraan para maiwasang kabahan nang makasalubong nila ang napakalakas na grupo ng mga lalaking may balahibo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang biro, ngunit ang Yuren ay talagang mahirap pakitunguhan. Ang bilang ng kalaban ay halos doble sa kanila. Kahit na mayroon silang Zhang Qing, isang master ng ikasyam na antas ng Heyuan Realm, na nakaupo sa pamamahala, hindi nila gagawin maglakas loob na maging pabaya kahit kaunti. Para sabihin na talagang malas si Exiting at ang iba pa, nasagasaan nila si Yuren bago marating ang Chilling Mountain, at ang napakalakas at napakalaking Yuren. Isinakripisyo ng lahat ang kanilang mga anteng-anteng ng kapangyarihang panlaban at ganap na handa para sa labanan. Ang mukha ay sobrang solemna. Ang pakikitungo kay Yuren ay ganap na naiiba sa kanilang karaniwang mga biro. Ito ay isang buhay at kamatayan na labanan, isang tunay na usapin buhay at kamatayan. Kahit hanggang kamatayan. Oo naman, nang matuklasan ni Exiting at ng iba pa ang human, natuklasan din sila ng mga human na iyon. Isang dosenang human ang naging mga bahid ng liwanag at anino at mabilis na lumapit sa gilid na ito. Sa isang kisap mata, hinaranggan nila ang itim na agila, bago humagulgul. Ang itim na agila ay umungol, ang kanyang mga mata ay naging lubhang matalas, at ang paniniil sa kanyang katawan ay nagsimulang bumigat. Mga tao mula sa Wuj. Ang taong balahibo na nangunguna ay may maringal na anyo, na may 4 na pakpak sa kanyang likod, at ang kanyang paglilinang sa tuktok ng ikawalong langit ng Heyuan Realm ay isang hakbang lamang ang layo mula sa ikasyam na langit ng Heyuan Realm. Kasabay ng medyo marangal na dugo ng four-winged featherman, ayon sa pagtatansya ni Jiang Chen, sa isang tunay na laban, kasama ng kakaibang speed advantage ng featherman, ang batang featherman na ito ay hindi magiging mas masama kaysa kay Zhang Qing. Bagamat ang cultivation ni Zhang Qing ay nasa ikasyam na antas ng Heyuan Realm, at kahit na mayroon siyang lumilipad na anteng-anteng sa kanyang kamay, ang lumilipad na anteng-anteng ay magagarantiya lamang sa paglipad ni Zhang Qing. Sa bilis, hindi siya kapantay ng kabataan. Yuren. Maliban sa nangungunang batang Yuren, ang iba pang Yuren, kapwa sa bilang at paglilinang, ay ganap na doble ng dami kaysa sa panig na ito. Walang magawang umiling si Jiang Chen. Maaaring napakahirap ng labanang ito. Tila wala siyang reserbasyon. Ang daan sa pagitan ng mga kaaway ay makitid. Malamig na sabi ni Exiting, isang walang katulad na nagniningning na espadang digmaan ang lumitaw sa kanyang kamay, ang malamig na liwanag ay kumikinang at nakakabighani. Totoo na magkaaway tayo sa makipot na daan. Ang Yu Clan at Human Clan ay hindi magkaaway. Lalo na ang martial arts pavilion mo ang pinakamalaking banta sa Yu Clan natin. Simula nang magkita tayo dito ngayon, pwede ka manatili ang lahat.
Sabi ng batang Yuren, mas malamig ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig kaysa kay Exiting. Hindi mahirap tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga alagad ni Wooge. Maraming kontak sina Yuren at Wooge, hindi banggitin na napakaraming henyo sa sangkatauhan sa isang pagkakataon. Bukod kay Wooge, natatakot ako na wala nang iba puwersa. Kung ganoon ay depende kung may kakayahan ka. Nagulat si Exiting na may intensyong pumatay. Bagamat makapangyarihan ang kalaban, imposibleng umatras sa oras na ito, at kilalang kilala ang mga Yuren na mabilis. Kahit na gusto nilang tumakas, hindi sila makatakas. Bagamat mabilis din ang Black Eagle, ngunit may 7 o 8 tao sa kanyang likuran, paano niya malalampasan ang mga taong may balahibo na ito? Pagkatapos ng away, ingatan mo ang sarili mo. May humawak ng mace sa kanyang kamay at nagsalita. Marahil ito ay para kay Jiang Chen at Da Huanggo. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga puso, sina Jiang Chen at Da Huanggo ay pabigat pa rin. Guro, ipaubaya mo sa iyo ang itim na agila, maaari kanyang ilayo. Sinabi ni Exiting, sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Chilling Mountain para magsanay, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Sila ay nasa mataas na espiritu bago pumunta dito. Sino ang nag-aasam na makakatagpo sila ng napakaraming human kapag sila ay umakyat, at sila ay napakalakas? Sa ganitong sitwasyon, kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya, ito ay lubhang mahirap na labanan. Kung sila hindi ito nagawa ng mabuti, maraming tao ang mamamatay. Hindi, sinusundan ka pa rin ni Black Hawk. Habang nagsasalita si Jiang Chen, biglang nanginag ang kanyang aura, isang pares ng mga pakpak ng dragon ang pinakawalan, at ang kanyang buong katawan ay itinaas sa himpapawid, nakabitin sa itaas ni Yuren. Sa kabilang banda, ang malaking dilaw na aso ay mayroon ding 2 pakpak sa kanyang likod, ito ay umiikot pabalik-balik sa langit sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa bawat pag-ugoy nito, ito ay isang anino, at lahat ng nanunood dito ay natulala. Ito, kaya niyang lumipad, may mahiwagang pakpak siya, at nakakalipad din ang aso. No wonder ayaw niyang pasalamatan si Senior Brother sa kanyang flying talisman. Makapangyarihan pala talaga si Jiang Chen sa ganyang trump card. Si Exiting at ang iba pa ay natakot. Natural na alam nila kung gaano kalakas si Jiang Chen. Ang kayang patayin ang 3 mata na leopardo ay tiyak na hindi madali para sa kanya. Gayunpaman, hindi nila naisip na si Jiang Chen ay maaaring lumipad. Ang kanyang pares ng mga pakpak ng dragon ay mas malakas kaysa kay Yuren. Masyadong milagro ang mga pakpak. Tulad ng para sa malaking dilaw na aso, bagaman siya ngayon hindi siya sapat na malakas, ngunit hindi siya natatakot. Ang bilis ng taong ito ay walang kapantay sa mundo. Sa kanyang magaan na pakpak na nakabuka, walang sinuman sa Heyuan Realm ang makakahabol sa kanya. Ikaw, nasa katawan mo ang aura ng 9th Young Master. Sinulyapan ng batang may balahibo si Jiang Chen na may gulat na ekspresyon. Ika-9 na Young Master. Sumimangot si Jiang Chen, at pagkatapos ay biglang naalala, tama, pinatay ko ang ika-9 mong Young Master, at lahat ng Yuren sa Duanfilyo ay pinatay ko rin. Sa pagharap kay Yuren, si Jiang Chen ay walang nang ahas na aminin. Noon ay niresolba niya ang krisis ng pamilyang Fu sa Yancheng, at pumunta sa Martial Pavilion kasama si Fu Qing. Nang umalis siya sa Yancheng, inatake siya ng mga Yuren. Ang lalaking pinatay mag-isa ay nagsabing siya ang ika-9 na anak ng angkan ng Yu. Kakalimutan na sana ni Jiang Chen ang puntong ito, ngunit ngayong binanggit ito ng taong nasa harapan niya, naalala ito ni Jiang Chen. Ano? Pinatay niya ang 9th Young Master, at pinatay din niya ang Yuren ng Duanfilyo Land. Siya si Jiang Chen. Okay, wala talaga akong mahanap pagkatapos magsuot ng bakal na sapatos. Walang effort para makuha ito. Jiang Chen, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ang iyong mga kamay ay napuno ng dugo ng ating mga taong may balahibo. Ngayon, ikaw ay magbayad ka ng dugo mo. Naglabas ang angka ng utos ng pagpatay para kay Jiang Chen. Ang pagkamatay ng 9th Young Master ay nagulat sa buong Yu Clan. Dito tayo nagkita ngayon. Kung papatayin natin si Jiang Chen, tayo ang magiging bayani ng Yu Clan at tatanggap ng labis na bukas palad, mga gantimpala. Pinabantayan tayo. Great, this trip really didn't come out in vain. Lahat ng Yuren ay nasa sabik.
Hindi nila inaasahan na magkikita sila ni Jiang Chen kapag lumabas sila. Narinig ni Exiting at ng iba pa ang sinabi ng mga Yu, at nabigla silang lahat. Narinig ko ang tungkol kay Duanfilio. Nabalitaan ko na may pumatay sa Yuren sa Duanfilio at naglabas ng maraming tao. Hindi ko inaasahan na si Jiang Chen yon. Oo, narinig ko ang tungkol dito, ngunit hindi ko narinig ang pangalan noong panahong iyon. Isa itong dakilang bayani ng sangkatauhan. Pinatay din niya ang ika-9 na young master ng Yu clan. Napakagaling niya. Sobrang hinangaan ko siya. Buong araw naming sinabi na gusto naming patayin ang mga Yu, pero hindi namin alam na pinatay na ni Jiang Chen, napakaraming tao. Lingze. Nagulat si Exiting at ang iba pa. Ang ilang mga tao ay nagsimulang talagang humanga kay Jiang Chen. Ang paglabas nagpakita na si Jiang Chen ay hindi pangkaraniwan. Higit pa rito, pinatay din niya ang ika-9 na anak ng angkan ng Yu. Ano isang kahihiyan? Isang record na nagkakahalaga ng pagpapakita. Kung gusto mo akong patayin, depende kung may kakayahan ka. Isang mahinang ngiti ang lumitaw mula sa sulok ng bibig ni Jiang Chen, at ang Heavenly Dragon Sword ay lumitaw. Bago pa makapag-react ang lahat, isang lalaking may balahibo mula sa ika-7 langit ng Heiyuan Realm ay naputol na sa kalahati ng espada ni Jiang Chen. Fuck! Ang mga disipulo sa Wuj ay natigilan lahat, at isang salita lamang ang makapagpapahayag ng pagkagulat sa sandaling ito. Lalo na ang mga taong minamaliit noon si Jiang Chen at itinuring si Jiang Chen at ang malaking dilaw na aso bilang isang pasanin ay talagang nahihiya ngayon, umabot sa antas ng Heiyuan, ang rurok ng 4 na langit. Hindi pa banggitin ang iba pang mga bagay, ang kakayahan ni Jiang Chen na madaling pumatay ng isang Yuren mula sa ika-7 antas ng Heiyuan Realm sa pamamagitan lamang ng isang espada ay hindi nila maabot, napakadali, isang lalaking may balahibo sa ika-7 langit. Naabot na pala ng kultibasyon ng guro ang rurok ng ika-4 na langit ng pinagsanib na kaharian. Napakahusay. Malaking tulong ito para sa amin. Ang mukha ni Exiting ay puno ng pananibik. Ang lakas ni Jiang Chen ay agad na nagpalakas ng kanyang kumpiyansa. Natigilan din ang mga Yuren sa kabilang panig. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kabangga si Jiang Chen. Kikilos siya kaagad pagkasabi niya nito, nang hindi man lang binati ng maaga. Bukod dito, gagawa siya ng aksyon ng napakabilis kaya hindi man lang sila makapag-react, walang pagkakataon. Mabilis, masyadong mabilis. Nang mag-react si Yuren, nagkaroon na ng matinis na sigaw. Hindi nakakagulat, isa pang Yuren mula sa ika-7 antas ng Heiyuan Realm ang nalaslas ng espada ni Jiang Chen. Namatay siya sa lugar at naputol sa 2 bahagi, nahulog mula sa itaas. Patayin mo siya. Noon lang natauhan ang iba pang mga balahibo. Lahat sila ay sumigaw ng malakas, gustong lumuha, at sunod-sunod na isinakripisyo ang kanilang mga kawal, mabangis na pumatay kay Jiang Chen. Galit, sobrang galit, napakalaking bentahe nila, ngunit sa simula pa lang, at nawalan sila ng 2 tao. Ang ganoong pagkawala ay hindi hamak, at higit sa lahat, ito ay laban sa mataas na moral ni Yuren, ay isang malubhang suntok. Mga kapatid, patayin mo ako, hindi mo hahayaang lumaban ng mag-isa ang guro. Malakas na sumigaw si Exiting, tinapakan ang anino, ibinaba ang kanyang espada, at nilaslas ang kaharap na si Yuren. Hindi nagpabiyes si Zhang Qing at ang iba pa, at sunod-sunod na nagpadala ng lumilipad na mga anteng-anteng. Ang daloy ng hangin ay lumakas sa paligid nila, at lumabas sila sa himpapawid upang patayin ang kaaway. Sa oras na ito, kailangan nating labanan ang kalaban ng may isang puso at isang isip. Kung ang kanilang moral sa simula ay matamlay, kahit na medyo desperado, ngayon, ang pagbagsak na ito ay ganap na nawala, napalitan ng pananibik, mataas na moral, at pagnanasa. Lumapit si Jiang Chen at tinaga ang 2 kalaban gamit ang kanyang espada, at ang isa pang kalaban ay nasa kaguluhan, na lubhang nagpapataas ng kanilang moral. Jiang Chen, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Ang nangungunang binata na may balahibo ay nakakulong kay Jiang Chen, at sinugod niya si Jiang Chen na may mga hanging alon na lumiligid sa buong katawan niya. Ako ang kalaban mo. Sa isang malakas na sigaw, tiyak na binaril ni Zhang Qing at hinarang ang batang may balahibo. Sa kanyang kalamangan sa ika-9 na antas ng pinagmulang kaharian, walang problema na labanan ang batang lalaking may balahibo.
Kaya paano ang ninth heaven ng Heyuan Realm, wala kang kalamangan sa isang tunggalian sa akin sa langit. Ang batang si Yuren ay walang pakialam kay Zhang Qing, ang kanyang mga pakpak ay kumikislap sa kanyang likuran, at ikinaway niya ang mga sundalo sa kanyang mga kamay, gumagalaw ng pabalik-balik, patuloy na bumaril mula sa iba't ibang direksyon, at sa ilang sandali, si Zhang Qing ay napilitang maging isang panik. Sa kabilang banda, nagsimula kaagad ang malaking santukan, si Exiting at ang iba pa ay nakipag-away ng husto kay Yuren. Gayunpaman, sa ganitong uri ng labanan, ang kalamangan ni Yuren ay masyadong halata, hindi banggitin ang higit na kahusayan sa mga numero, ang kanilang bilis at kakayahang kontrolin sa kawalan lamang ay hindi maihahambing kay Exiting at sa iba pa. Mas magaling si Exiting, may tulong siya kay Sombra, at medyo tahimik siyang nakikipagtulungan. Ang iba na umaasa sa lumilipad na mga anteng-anteng ay mukhang mas clumsy. Kulang sila ng karanasan sa pakikipaglaban sa himpapawid at hindi makagawa ng maraming malalakas na galaw. Bukod dito, hindi sila maaaring gumamit ng mga lumilipad na anteng-anteng ayon sa gusto. Sa makatuwid, ang isang tao ay kailangang harapin pa. Bilang resulta ng pag-atake ng dalawang may balahibo na lalaki, isa sa kanila ang nasugatan sa pag-akyat. Sword Light Poison Dragon Diamond. Si Exiting ay walang kapantay sa kapangyarihan, na may cultivation sa ikawalong antas ng Heyuan Realm. Siya ay hindi matatalo. Kahit na siya ay isa laban sa dalawa, hindi siya nahuhulog sa lahat. Gumamit siya ng matalas na espada, magaan, makamandag na dragon drill, at lumapit upang masugatan ng husto ang isang lalaking may balahibo, halos matamba ang isa sa katawan ng lalaking may balahibo. Tanging ang mga pakpak lamang ang naputol. Ang batang Panginoon ng lungsod ng Shenwu City ay hindi nangangahulugang isang layaw na kapatid na swinger, siya ay isang tunay na isang lalaking may tunay na lakas, isang tunay na henyo. Tiningnan ni Jiang Chen ang kabuuang sitwasyon at nakita niya ang lahat ng ito sa kanyang mga mata. Si Zhang Qing lamang ang lumaban sa batang pinuno ng balahibo, si Exiting ay makapangyarihan, at ang iba ay mas mahina. Sa ganoong sitwasyon ng labanan, hindi niya kailangang ihayag ang tunay niyang trump card. Tiwala si Jiang Chen na malulutas niya ang dilema na ito nang hindi ginagamit ang kanyang dragon transformation. Ang kasalukuyang antas ng paglilinang ni Jiang Chen ay nasa tuktok ng ika-4 na antas ng Heyuan Realm, sa halip na tumuntong lamang sa ika-4 na antas ng Heyuan Realm, isang hakbang na lamang ang layo niya mula sa ika-5 antas ng Heyuan Realm. Sa kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen, magagamit niya ang kanyang buong lakas para gamitin ang Boundless Sword, at makipagtulungan sa iba't ibang makapangyarihang pamamaraan upang patayin ang mga ordinaryong tao sa ika-8 antas ng Heavenly Feather sa Heyuan Realm. Jiang Chen, tanggapin ang kamatayan. Sa isang malakas na sigaw, isang Featherman mula sa 8th layer ng Heyuan Realm ang mabangis na sumugod patungo kay Jiang Chen. Siya ay tila napakabilis. Ngunit sa mga mata ni Jiang Chen, wala itong dapat banggitin. Kung ikukumpara sa kanya, ang bilis na ito ay wala talaga. Ito ay hindi lamang sa parehong antas. Xiao Chenze, patayin mo siya. Nagyaya ang malaking dilaw na aso sa tabi niya. Ang aso ay tumatakbo sa kawalan, tumatalon-talon, parang showgoer. Ang mga lalaking may balahibo na iyon ay walang oras para harapin ang malaking dilaw na aso. Hangga't pinapatay nila ang mga alagad ng martial arts na ito, hindi basta-basta mapapatay ang aso. Tibak 26. Sa pagharap sa pag-atake ng Featherman mula sa 8th level ng Heyuan Realm, hindi nagtago si Jiang Chen, pinakawalan niya, at ang enerhiya ng espada ay direktang bumuo ng buhawi, na tinatangay ang Featherman dito. Ang sword aura ay masyadong malakas, si Jiang 26 ay walang katapusan na malapit sa Boundless Sword, na siyang pinakamataas na antas ng swordsmanship, kapag ang espadang ito ay pinakawalan, ang kalaban ay hindi na makita ang sword aura. Mabilis, napakabilis, hindi niya makita ang espada, hindi makita ang tao, nawala ang lahat sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi maganda. Sa loob-loob na sabi ng may balahibo na hindi maganda, ngunit huli na, isang Cold War sword ang tumagos sa kanyang dibdib, tumagos mula sa likuran. Ang espadang iyon ay isang alamat lamang, hindi nakita kung paano ito ginamit ni Jiang Chen. Paalala mula sa may akda, sundan ang aking opisyal na account sa WeChat, Suyuaxi,
at panoorin ang kahangahangang yugto ng Dragon War God. Hindi makatarungan ang kanyang pagkamatay. Ang kombinasyon ng Tao Sword ni Jiang Chen na sinamahan ng Sword 26, at ang tulong ng Red Lotus Karmic Fire, ang lethality ay patuloy na nakasalansan. Mahirap lang para sa ordinaryong ikawalong antas ng Heiyuan na kaharian na labanan. Noong nakaraan, maaaring patayin ni Jiang Chen ang mga kaaway sa tatlong antas nang walang anumang problema nang hindi ginagamit ang kanyang Dragon Transformation. Ngunit pagkatapos niyang maunawaan ang dakilang daan ng langit at lupa at maging Panginoon ng isang mundo, ginamit ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang pamamaraan upang patayin ang mga kaaway sa buong mundo, 4 na antas. Walang problema. Kung gumagamit ka ng Dragon Transformation, maaaring patayin ito ng mga master sa 5 antas. Sa madaling salita, sa sandaling ito, kapag ginagamit ni Jiang Chen ang kanyang Dragon Transformation, maliban sa mas mahuhusay na 9-layer Heiyuan Realm Masters, hindi niya kayang patayin ang karaniwang Heiyuan Realm 9th Heaven Master. Ano? Ang eksenang ito ay napanood ng lahat ng naroroon, maging ang mga Wujman o ang mga Yu Clan. Lahat sila ay nakatitig sa mata sa takot, bawat isa sa kanila ay kinilabutan sa sukdulan, nakatingin kay Jiang Chen, para itong nakakita ng multo. Ang talento ng guro ay kakilakilabot. Kahit na tingnan natin ang buong walang hanggang mundo, mahirap na makahanap isa pa. Hindi napigilan ni Exiting ang buntong hininga, at ang kanyang paghanga kay Jiang Chen ay umabot sa isang bagong antas. Itinuring ni Exiting ang kanyang sarili bilang isang henyo. Napakakaunting mga tao sa martial arts pavilion na maihahambing sa kanya. Ngunit kumpara kay Jiang Chen, siya agad na naramdaman na siya ay hindi gaanong mahalaga. Kung si Jiang Chen ay tinatawag na isang henyo, kung gayon sino pa ang matatawag na isang henyo? Kung siya ay tinatawag na isang henyo ni Exiting, kung gayon si Jiang Chen ay ang halimaw sa mga halimaw. Ito ay kahangahangang. Ang ekspresyon ni Zhang Qing ay lubhang kapana-panabik. Nakakita siya ng mga kahangahangang tao, ngunit hindi kailanman nakakita ng gayong kahangahangang mga tao. Ang iba ay hindi rin maipaliwanag na nasa sabik, nakikita kung gaano kalakas si Jiang Chen. Sa sandaling ito, nakikipaglaban sila kay Yu Ren, at walang nang pagkamahiyain o takot sa kanilang mga puso. Tila na hanggat nandyan si Jiang Chen, lahat maaaring madaling malutas. Hatiin ang iyong mga kamay at kubkuban si Jiang Chen. Sumigaw ang nangungunang batang may balahibo, ang Jiang Chen na ito ay higit na nakakatakot kaysa sa inaakala nila. Kung hindi nila maiipon ang lahat ng kanilang lakas upang patayin si Jiang Chen, sila, ang mga lalaking may balahibo, ay malamang na isa-isang papatayin ni Jiang Chen. Dapat malaman ng isang tao na sa mga Featherman na ito, maliban sa nangungunang batang Featherman, walang sinuman ang kalaban ni Jiang Chen, at ang batang Featherman ay nasalikop ni Zhang Qing at hindi na makatakas. Hindi pa banggitin ang Heiyuan Realm 9th layer ni Zhang Qing, nariyan din si Exiting na nakasakay sa isang itim na agila, na mabangis ding agresibo. Si Yuren ng parehong antas ay hindi niya kalaban. Ang orihinal na malaking kalamangan na ito ay agad na inihagi sa kaguluhan dahil sa isang Jiang Chen, at malapit ng baligtarin ng kalaban. Wow! Sa sandaling bumagsak ang boses ng batang Yuren, bawat isa sa Yuren ay sumugod, 4 o 5 Yuren ang ganap na pinalibutan si Jiang Chen. Sa ganitong paraan, ang mga disipulo sa panig ni Wuj ay nakadama ng higit na relax. Sila ay orihinal na isa laban sa dalawa, ngunit ngayon ang karamihan sa lakas ng putok ng kalaban ay naakit ni Jiang Chen, at ang pressure sa kanila ay naibsan. Bagamat sinasabing walang gaanong bentahe sa pakikipaglaban kay Yuren, umaasa sa lumilipad na anteng-anteng, ito ay pagnanasa. Ngayon ang bahala kay Jiang Chen at Zhang Qing, o sa halip ay kay Jiang Chen. Ginagampanan lamang ni Zhang Qing ang papel na salubungin ang batang may balahibo, at napakahirap na patayin siya. Ngayon sa kanila, ang pinaka-nakamamatay ay si Jiang Chen. Gayunpaman, si Jiang Chen ay napapalibutan na ngayon ng 4 o 5 Yuren mula sa ikawalong antas ng Unity Origin Realm, at ang sitwasyon ay mukhang hindi maganda. 5 ikawalong langit ng Heiyuan Realm, kahit si Zhang Qing ay magiging dwarf sa paglaban dito, lalo na si Jiang Chen ay mayroon lamang ika-4 na langit ng Heiyuan Realm. Mag-set up ng isang formation at magsanib puwersa upang palibutan at pumatay. Malakas na sigaw ng isang lalaking balahibo.
Sa susunod na sandali, ang mga pakpak sa likod ng limang may balahibo na lalaki ay lahat ay kumalat, at ang napakarilag na mga pakpak ay bumuo ng isang malaking lambat, na konektado sa isa't isa, at ganap na napalibutan si Jiang Chen. Ang mga dugtungan ng mga pakpak na ito ay pinagsama sa isang mahiwagang pormasayon, na nagpapahintulot sa unmanned combat power na magsanib at mag-interweave sa isa't isa. Sa isang sandali lang, ang kanilang hininga ay sumisikat, at maaari silang sumabog sa lakas ng pakikipaglaban ng ika-9 na antas ng Heiyuan Realm. Nagcast ka ba ng formation sa harap ko? Isang ngiti ang lumabas sa sulok ng bibig ni Jiang Chen. Kung hindi gagamitin ng mga taong ito ang kanilang mga pormasayon, maaaring mag-ingat pa rin siya. Kung tutuusin, ito ay kombinasyon ng 5 Heiyuan Realm 8th level masters. Sa sandaling sila ay nakipagtulungan ng tahimik, gusto niya silang patayin isa-isa. Iyon ay. Ngunit ang mga lalaking may balahibo na ito ay sabik na magtagumpay at gustong gumamit ng mga pormasayon upang bitag si Jiang Chen, at pagkatapos ay gamitin ang malakas na kapangyarihang panlaban pagkatapos ng pagsasanib ng mga pormasayon upang patayin si Jiang Chen. Ang ideya ay tama, at walang problema sa pagbuo. Kung ito ay papalitan ng sinuman, ito ay magiging isang patay na dulo. Sa kasamaang palad, hindi sila masyadong pinalad, ngunit nakilala nila si Jiang Chen, isang ninuno na naglaro ng mga pormasayon. Kahit na ang mga pormasayon ni Yuren ay mahiwaga, sa mga mata ni Jiang Chen, sila ay kasing transparent at maaaring mabali sa isang pitik ng isang daliri. Kapag nasira ang kanilang pormasayon, ang mga lalaking may balahibo na ito ay magdurusa sa backlash ng formation, na lubos na makakaapekto sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kapag ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hamina, papatayin sila ni Jiang Chen tulad ng pagpatay ng mga manok at aso. Death Thunder Lotus. Malakas na sumigaw si Jiang Chen, at lumutang. Ang Death Thunder Lotus na naipon mula sa 5 uri ng Divine Thunder ay isa rin sa mga trump card ni Jiang Chen. Ang kabagsikan nito ay hindi mas mahina kaysa sa Sword 26. Kung ikukumpara sa Sword 26, ang Death Thunder Lotus ay may mas malawak na saklaw ng pinsala. Katulad sa sandaling ito, lumilitaw ang Death Thunder Lotus at direktang nagiging yaman na mukha, mabangis at nakakatakot. Nagdagdag si Jiang Chen ng restriction para masira ang formation sa Death Thunder Lotus. Kapag nakast, ang pormasayon ng Yuren ay masisira kaagad, at ang Death Thunder Lotus ay magdudulot sa kanila ng hindi maisip na pinsala. Ano yan? Ang mga mukha ng 5 may balahibo na lalaki ay lubhang nagbago. Naramdaman nila ang isang lubhang nakakatakot na aura mula sa Thunder Lotus sa itaas ng kanilang mga ulo, na siyang aura ng kamatayan. Putok. Nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong mag-react, ang Death Thunder Lotus ay sumabog sa isang iglap, at isang malaking dagandong ang tumunog. Sa ilang sandali, ang buong kalangitan ay natabunan ng kulog, at ang kalangitan ay madilim, tulad ng katapusan ng mundo. Bilasan mong umatras. Ang mga taong nakikipaglaban sa hindi kalayuan ay nakaramdam ng hininga ng kamatayan, at ang kanilang mga mukha biglang nagbago, at hindi nila maiwasang umatras tulad ng ibang mga direksyon. Ang nakakaawang mga hiyawan ay nagsimulang tumunog, at ang 5 Yuren ay nahulog sa makulay na dagat ng kulog at dumanas ng hindi makataong pagpapahirap. Ang kanilang pormasayon ay agad na nasira ng lakas ng kidlat, at silang 5 ay nagdusa mula sa backlash ng formation. Ang kabagsikan ng Death Thunder Lotus, sinasamantala ang pagkakataon ng kanilang backlash, pinatay sila ng walang anumang pagkakataon ng puwersang kontra-atake. Kung ang 5 taong may balahibo na ito ay hindi masyadong masama, pagkatapos ng lahat sila ay mga master ng ika-8 antas ng Heiyuan Realm, at ang kanilang sariling lakas sa pakikipaglaban ay malakas. Kahit na ang Death Thunder Lotus, sa kanilang kombinasyon, mahirap direktang magdulot ng nakamamatay, pinsala sa kanila. Sayang lang at hindi sila dapat gumamit ng mga pormasayon, lalo na ang mga pormasayon sa labanan, na iba sa mga ordinaryong pormasayon. Kapag nasira ang mga pormasayon sa labanan, ang taong maghahadya sa kanila ay makakaranas ng backlash at ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay masisira. Sa isang iglap, lahat ng 5 lalaking may balahibo ay naging mga sunog na mummy at nahulog mula sa langit. Nang mawala ang kapangyarihan ng kulog at kidlat, si Jiang Chen ay nakatayo sa kalangitan na parang Diyos ng digmaan,
na may walang katapusang domineering na kumikislap sa pagitan ng kanyang mga kilay, na parang siya lang ang nag-iisa sa mundo. Sa sandaling ito, ang orihinal na magulong larangan ng digmaan ay biglang naging sobrang tahimik. Tanging ang tunog ng malamig na hangin sa kawalan. Si Jiang Chen ang naging focus at nag-iisa. Natahimik ang lahat na parang yelo. Nakalubog pa rin silang lahat sa takot sa dagat ng kulog kanina. Si Jiang Chen ay parang Diyos ng kulog, nakakatakot. Mayroong walang katapusang, na patuloy na nagre-refresh kay Exiting at ng iba patungkol kay Jiang Chen. Grabe naman. Mababa ang tingin ko sa kanya noong una, at kahit na naisip ko na nagdala ako ng isang pasanin, at hindi man lang ako nagsalita sa kanya sa daan, I'm so damned. Tayo ang pasanin niya. Kung wala siya sa laban na ito, baka hindi na tayo makaligtas. Ang lahat ng mga disipulo ni Wuj ay nakaramdam ng uhaw, lalo na ang mga taong nag-aakalang si Jiang Chen noon ay isang pabigat. Ngayon sila ay nahihiya na nagsimula silang maniwala na ang mabilis na pag-unlad ni Exiting sa paglilinang ay talagang dahil sa patnubay ni Jiang Chen. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit tinawag ni Exiting si Jiang Chen na isang guro ng may paggalang. Gusto nilang sampilan ang kanilang sarili, ngunit hindi nila sinamantala ang pagkakataong humingi ng gabay kay Jiang Chen habang nasa daan. Lihim niyang isinumpo ang kanyang sarili kung bakit hindi siya nagkusa na makipagkaibigan kay Jiang Chen, at kung bakit kailangan niyang kumilos napakalayo at mayabang. Hindi niya alam na ang kanyang aloof at mayabang na ugali ay parang tulala lang sa paningin ni iba pa. Ang natitirang mga lalaking may balahibo ay nataranta lahat, kasama na ang batang pinuno. Gusto patayin si Jiang Chen at bumalik para matanggap ang parangal. Hindi nila inaasahan na napakalakas ni Jiang Chen kaya hindi nila ito kayang harapin. Sa isang kisap mata, nag-iisang winasak ni Jiang Chen ang karamihan sa human, na iwan ang 6 na human. Bawat isa sa kanila ay mukhang at hindi man lang ng ahas na tumayo ng napakalapit kay Jiang Chen. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Yuren na nakatingin sa batang pinuno. Maglakad. Ang batang pinuno ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at galit, ngunit siya ay walang magawa. Halata na ang sitwasyon sa kanyang harapan at hindi na ito angkop na makipaglaban pa. Kung patuloy silang lalaban, malamang na mapapawi ang kanilang buong hukbo, at maging ang kanilang mga sarili ay mapipinsala. Pagkatapos ng lahat, bukod sa nakakatakot na Jiang Chen, nariyan din si Zhang Qing, na nasa ika-9 na antas ng Heiyuan Realm, sa Wuj. Masyadong nakakahiya. May nagsabi, ano ang magagawa ko kung hindi ako payag? Kung mananatili tayo sa luntiang burol, hindi na tayo mag-aalalang maubusan ng panggatong. Pagdating natin sa Chilling Mountains, pagdating ng ating mga tao, hahanapin natin, paghihiganti sa kanila. Sinabi rin ng batang si Yuren na hindi sinasadya, ang napakalaking pagkawala ay talagang hindi napagkasundo, ngunit kung hindi siya magkasundo, maaari lamang niyang tiisin ito, at walang kabuluhan ang patuloy na manatili dito. Jiang Chen, ang paghihiganti ngayon ay ipaghihiganti bukas. Malamig na sabi ng youth leader. Ngayon, sa tingin mo ba ay may kinabukasan ka? O naiisip mo ba na maaari kang umalis ng buhay ngayon? Kinalikot ni Jiang Chen ang battle sword sa kanyang kamay, at sinabi sa neutral na tono, ang kanyang mga salita ay puno ng malakas na kumpiyansa. Yuren, basta makilala siya ni Jiang Chen, papatayin siya. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng kabilang partido. Kumalat na sa buong Yuklan ang balita tungkol kay Duan Feiliu at Jiu Gongzi. Desidido natural na hindi ka rin magiging magalang. Hahaha, nakakatuwa talaga, Jiang Chen, aminado ako na makapangyarihan ka, pero sa tingin mo ba makatotohanan na gusto mo akong patayin ng mag-isa? Aalis na ako, at malamang hindi mo ako mapipigilan. As for yung ibang tao sa Wuj, wala akong don't worry, kung gusto nating umalis ni Yuren, ni hindi nila makikita ang anino natin gamit ang mga lumilipad nilang anteng-anteng. Tumawa ng malakas ang batang si Yuren na para bang nakarinig ng isang nakakatawang biro. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit at nawala ng magawa kay Zhang Qing at sa iba pa, dahil bagamat mayabang ang sinabi ng batang si Yuren, wala namang masama doon. Umasa lamang sila sa lumilipad na anteng-anteng at gustong makipagkumpetensya kay Yuren sa anyo ng bilis sa kalangitan. Hindi sa parehong antas. Gusto nang umalis ni Yuren, manood lang sila ng walang magawa, walang kapangyarihan.
Ito rin ang dahilan kung bakit hindi natatakot ang mga kabataang may balahibo matapos makita ang takot ni Jiang Chen, dahil may kakayahan silang makatakas. Talaga. Tapos subukan mo at tingnan mo kung makakatakas ka talaga. Isang ngiti ang nag-uumapaw mula sa gilid ng bibig ni Jiang Chen. Ang kumpiyansa sa mga salita na ginawa ng kaharap na Yuren ay hindi maiwasang magulat. Si Jiang Chen ay mukhang masyadong kumpiyansa, na parabang nakapagdesisyon na siya sa kanila. Ang katakutan ng alikabok ay kailangang gumawa tumibok ang kanilang mga puso. Tara na. Dahil ayaw nang mag-aksaya pa ng oras, ibinuko ng binatilyong may balahibo ang kanyang mga pakpak sa kanyang likuran at lumipad sa malayo kasama ang iba pang mga lalaking may balahibo. Sa kasamaang palad, sa sandaling lumipad sila palabas, naharang sila ng isang layer ng hindi nakikitang pagtutol. Isang mahinang hadlang ang pumuno sa kawalan. Ang layer ng barrier na ito ay tila mukhang napakahina, ngunit talagang hinaharangan sila dito. Wow, Lord Dog? Hindi ko maaaring baliwalain ang pag-iral na ito. Biglang humagalpak ng tawa ang malaking dilaw na aso na walang pakialam sa lahat ng oras na ito. Hanggang sa mga oras na ito, ang mga tao ng Yu Clan ay talagang nakatutok sa malaking dilaw na aso. Hindi lang sila, maging si Exiting at iba pa ay medyo natigilan. Formation ba ito? Ang asong iyon ay nag-set up ng isang formation dito nang hindi nakikita, na nakulong itong mga lalaking may balahibo. Lola, even this dog is not a simple thing. Minamaliit talaga namin sila dati. Hindi man lang namin napansin ang porma sayon ng asong ito. Higit pa rito, ang porma sayon na ito ay mukhang napakalakas, ito ay tahimik at hindi matukoy. Si Zhang Qing at ang iba ay natakot, at ang paraan ng pagtingin nila sa malaking dilaw na aso ay nagbago din. Kahit na ang asong ito ay mahina sa paglilinang, ito ay talagang kapaki-pakinabang sa mga kritikal na sandali. Katulad ngayon, kung hindi dahil sa porma sayon ng Big Yellow Dog para harangin ang Yuren, itong mga Yuren na ito ay walang magagawa kung gusto nilang umalis. Sigo, kailan ka nag-set up ng formation? Noon lang nagbago ang kutis, hindi niya akalain na ang hindi mahahalata na malaking dilaw na aso na iyon ang magiging pinakamalaking sagabal nila sa huli. Ang higit na nakakatakot ay ang paglilinang ng asong ito ay malinaw na nasa ikatlong antas lamang ng pinagmulang lupain, at hindi pa niya naabot ang ika-4 na antas ng pinagmulang kaharian, ngunit ang porma sayon na kanyang itinayo ay lubhang misteryoso. Sa kanyang lakas, gusto niyang basagin ang formation, brute force lang. Ngunit kung gusto mong basagin ang porma sayon ng may malupit na puwersa, malamang na magtatagal ito ng ilang oras. Bagamat hindi mahaba ang oras na ito, si Jiang Chen at ang iba pa ay halatang hindi sila bibigyan ng pagkakataon. Sabi ko, wala kang future. Mahinahong sabi ni Jiang Chen, itinutok ang espada sa kanyang kamay sa binata na may balahibo. Anong dapat nating gawin? Nakulong tayo, nakakatakot itong Jiang Chen. Walang ibang paraan kundi ang lumaban. Tara, hindi madaling patayin tayo. Ang mga tao ng Yu Clan ay handang lumaban ng desperadong. Ngayong ang daan pabalik ay naputol na, wala na silang paraan para umatras. Ang tanging magagawa nila ay labanan si Jiang Chen at ang iba pa ng desperadong. Mga kapatid, pumatay, huwag mag-iwan ng sinuman. Si Exiting ay sumigaw ng malakas, ang kanyang itim na buhok ay bumungad, at siya ay labis na nasasabik. Ang iba ay sumisigaw din, kabilang si Zhang Qing, na nasasabik na hindi kailanman. Naramdaman lang nila na ang dugo ng buong tao ay nag-aapoy, at ang nag-trigger ng pag-aapoy ng dugo ay si Jiang Chen. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman nila ang kagalakan, ang umaapaw na pagnanasa, ang nakakaganyak na pakiramdam ng pakikipaglaban kay Jiang Chen. Sa madaling salita, cool. Hindi naman sa matinding pag-aaway nila ni Yuren, pero hindi pa sila nagkaroon ng ganitong sandali ng sigasig. Sa pagdaragdag ng lumilipad na anteng-anteng, ipinakita ni Zhang Qing at ng iba pa ang kanilang lakas sa pakikipaglaban sa sukdulan. Tinapakan ni Exiting ang Black Eagle at siya ang unang sumugod sa kampo ng kaaway. Bagamat handa ang mga Yuren na lumaban ng ngipin at kuko, nawala na ang kanilang moral. Simula noon, ang momentum ay tumaas at hamina, at ang resulta ay maiisip. Kahit na hindi kumilos si Jiang Chen, ang mga lalaking may balahibo na ito ay hindi nakatugma ng malatigre na si Exiting at iba pa. Mamatay.
Malakas na sumigaw si Exiting, at sa napakatusong kilos, iwinagayway niya ang kanyang espada at pinutol ang mga pakpak ng isang lalaking may balahibo. Kapag ang mga may balahibo ay nawala ang kanilang mga balahibo, sila ay nawawala ng suporta, at ang mga may balahibo na ito ay walang lumilipad na anteng-anteng sa kanilang mga kamay. Matapos mawala ng kanilang mga pakpak, wala na silang kakayahang magpatuloy sa paglipad, lalo pat mapanatili ang kanilang labanan, kapangyarihan. Pinahihit muli ni Exiting ang kanyang espada at pinutol ang ulo ng may balahibo na lalaki sa pamamagitan ng pagsirit. Si Jiang Chen at Big Yellow Dog ay nakatayo sa hindi kalayuan, pinapanood ang matinding labanan sa harap nila ng may paglilibang. Ang mga birdmen na ito ay hindi na magaling, at wala na silang moral. Ipinagmamalaki ng malaking dilaw na aso na bagamat hindi siya kumibo, malaki ang naiambag niya. Kung hindi niya ginamit ang porma sayon, ang mga lalaking may balahibo na ito ay nakatakas ng kahit kalahati sa kanila. Kung guguluhin mo ako, isa lang ang dulo ng yuzo. Walang pakialam na sinabi ni Jiang Chen, itinago niya ang kanyang espada at walang intensyon na magpatuloy sa pag-atake. Sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan, hindi na kailangang kumilos ng mag-isa, at nagkataon lang na bigyan ng pagkakataon ang mga disipulo ni Wuge. Sa tapat, ang mga disipulo ni Wuge ay medyo layaw pa rin at hindi nakaranas ng napakaraming aktwal mga labanan, lalo na ang mga laban sa buhay at kamatayan. Para sa kanila, ito ay isang pambihirang pagkakataon upang mapabuti ang kanilang sarili. Ang pagpatay sa mga lalaking may balahibo na ito ay hindi lamang magpapahusay sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa pagpapahusay ng kanilang tiwala sa sarili. Ito ay napakahalaga. Bagamat kara-rating lang ni Jiang Chen sa Red East Territory, hindi pa lang, nakita na niya ng malinaw ang sitwasyon sa Red East Territory. Ang human race at your race ay hindi tugma sa isa't isa, at sooner or later magkakaroon ng isang buhay o kamatayang digmaan. Ang sangkatauhan ay pinamumunuan ni Wuge, ngunit ang mga disipulo ni Wuge ay talagang masama. Dapat silang patuloy na dumaan sa pagsasanay ng buhay at kamatayan bago sila makaligtas sa labanan ng buhay at kamatayan sa hinaharap. Ayos lang kung hindi dumating si Jiang Chen. Dahil nakarating na siya sa rehiyon ng Chidong, dahil miyembro siya ng human race, mula noong sumali siya sa Martial Pavilion at naging disipulo ng Martial Pavilion, obligasyon at responsibilidad niya, upang labanan ang Yu Clan. Malaking responsibilidad. Umaasa si Jiang Chen na kapag umalis siya sa Red East Territory isang araw, ang Yu Clan ay hindi naiiral sa Red East Territory. Higit pa rito, kahit na walang relasyon sa antas ng sangkatauhan, si Jiang Chen at ang Yu Clan ay hindi mamamatay kailanman. Ang awayan na ito ay naitatag mula noong sila ay tumuntong sa walang hanggang mundo, noong sila ay nasa lupain ng paglipad, daloy. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang matinis na hiyawan. Masyadong mabangis si Exiting. Ginamit niya ang ibinigay sa kanya ni Jiang Chen ng may malaking epekto, na ginawang nakamamatay na sandata ang espada sa kanyang kamay. Sa pagtutulungan ng itim na agila, gumalaw siya, binuksan at isinara, madaling. Kaakibat ng pagtutulungan ng ilang martial arts disciples, 5 may balahibo ang namatay sa loob lamang ng ilang minuto. Ngayon, isang binata na lamang ang natitira na nagpupumilit na suportahan ang kanyang sarili sa ilalim ng matinding pang-aapi ni Zhang Qing. Kunin mo na lang. Si Exiting ay puno ng momentum at sinigawan ang binata na may balahibo. Ang labanang ito ay nagbigay daan kay Exiting na tunay na mahanap ang kanyang sarili, ganap na tinalikuran ang kanyang manugang na personalidad at naging isang tunay na mandirigma. Ang lahat ng ito ay naimpluwensyahan ni Jiang Chen. Itinuring niya si Jiang Chen bilang kanyang idolo, at gusto niyang gawing Diyos ng digmaan ang kanyang sarili tulad ni Jiang Chen. Sabay-sabay tayong kumilos. Mabangis ang boses ni Zhang Qing, at napatay din siya sa tunay na apoy. Ilang miyembro ng Martial Pavilion ang sama-samang sumalakay. Gaano man katalino ang batang Yuan, ang kanyang cultivation base ay nasa ika-8 antas lamang ng Heiyuan Realm. Sa kanyang kasalukuyang estado, mahirap para sa isang nag-iisang Exiting na labanan, lalo pa ang kombinasyon ng 6. Lumayo kayong lahat, lalabanan ko siya. Biglang sumigaw si Exiting, nakatayo sa harap ni Zhang Qing at iba pa. Ating, huwag kang maging walang ingat. Kumunot ang noo ni Zhang Qing.
Brother Exi, kahit na ang taong ito ay nasugatan, hindi siya dapat maliitin. Sabi ng isang tao, hindi mahalaga. Itinaas ni Exiting ang kanyang kamay para Senador Yason ang iba na huwag nang magsalita pa. Sige, ingat. Alam ni Zhang Qing ang karakter ni Exiting at mahirap siyang talunin pagdating sa kanyang mga desisyon. Maraming tao ang umatras, iniwan ang walang laman na larangan ng digmaan kay Exiting at sa batang Yuan. Si Jiang Chen, na nasa hindi kalayuan, ay lihim na tumango. Itong si Exiting ay medyo duguan, at hindi maiwasan ni Jiang Chen na tumingin sa kanya ng iba. Alam mo, ang isang mayamang binata na tulad ni Exiting ay may malaking taga-suporta sa likod niya, at karaniwan siyang namumuhay sa layaw. Hindi madaling magkaroon ng ganitong madugong espiritu. Sa kawalan, sa ilalim ng porma sayon, si Exiting at ang binata na may balahibo ay nakatayo sa tapat ng isa't isa, na nagbabanta sa isa't isa na nakapatay na layunin. Sino ka? Tanong ng binata na may balahibo. Maraming salamat. Inihayag ni Exiting ang kanyang pangalan. Ang batang Panginoon ng lungsod ng Shenwu City. Mukhang gulat na gulat ang batang Yuan. Halatang narinig niya ang pangalang Exiting. Kahit sa loob ng buong Yuklan, kakaunti lang ang hindi nakakakilala kay Exiting. Kung tutuusin, napakaganda ng reputasyon ng Panginoon ng Shenwu City. Halos kapantay niya ang pinuno ng Yuklan. Bilang malakas na kaaway ng Human Clan, natural na gustong malaman ng Yu-Clan ang lahat ng susi, mga figure ng Human Clan. Maaaring hindi malaking bagay si Exiting sa mata ng mga nakatataas na pinuno ng Yu-Clan, ngunit sa mga nakababatang henerasyon ng mga henyo sa Yu-Clan, siya ay isang tunay na figure. Sa madaling salita, kung ang isang tao mula sa Yu-Clan ay maaaring patayin si Exiting, siguradong sisikat siya sa Yu-Clan, Li Wan. Tama, ako ito. Dapat ang ulo ko ay nagkakahalaga ng maraming pera sa iyong Yu-Clan. Ngumiti si Exiting. Exiting, kung gusto mo akong patayin, patayin mo ako. I can't escape today anyway, so why bother humiliating me? I won't fight you. Halika na, huwag kang mag-aksaya ng oras. Malamig nang umuso ang batang si Yuan, halatang naramdaman na ang proposal na lumaban ng mag-isa sa kanya sa oras na ito ay isang uri ng kahihiyan sa kanyang sarili, dahil kahit talunin niya si Exiting, hindi pa rin siya makakaalis, at hindi mababago ang wakas, ng kamatayan ngayon sa lahat. Ipaglaban mo ako, basta matalo mo ako, hahayaan kitang makaalis ng ligtas. Maraming salamat. Seryoso ka. Tuwang-tuwa ang batang si Yuan, nagsimulang magningning sa pag-asa ang kanyang mga mata. Siyempre, ako, Exiting, tumutupad sa aking salita. Hanggat mayroon kang kakayahan na talunin ako, kapag nanalo ka, hahayaan kita. Kapag natalo ka, puputulan ko ang iyong ulo. Si Exiting ay walang kapantay sa pagiging dominanti, at ang diwa ng batang Panginoon ng lungsod ay walang alinlangan na ipinapakita. Nakakatuwa ang batang ito. Malaking dilaw na kalsada ng aso. Siya ay isang taong may talento, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Sinabi ni Jiang Chen, ang nakababatang henerasyon ng sangkatauhan ay nangangailangan ng mas maraming tao tulad ni Exiting. Kung ang lahat ay si Exiting, ang Yu-Clan ay hindi mapakali. Okay, Exiting, mayabang ka. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalakas ang ating mga henyo ng Yu-Clan. Napakalaki ng momentum ng batang balahibo. Para sa kanya, ito lang ang pagkakataong mabuhay, at natural na hindi niya ito palalampasan. Ang dalawang henyo ay nakikipagdigma sa isa't isa at gustong magpakitang gilas. Ang labanan na ito ay hindi lamang isang personal na labanan sa pagitan ni Exiting at ng batang Yuan, ngunit kumakatawan din sa isang labanan ng dignidad sa pagitan ng sangkatauhan at ng Yu-Clan, ang isa ay isang henyo ng Yu-Clan, at ang isa ay isang henyo ng tao, lahi. Ang kultibasyon ng batang Yuan ay nasa tuktok ng Heyuan Realm, ngunit siya ay dumanas ng ilang mga pinsala. Si Exiting ay nakatungtong pa lamang sa ika-8 antas ng Heyuan Realm, at ang kanyang momentum ay puspusan at ang kanyang fighting spirit ay mataas. Para sa batang Yuan, kailangan niyang labanan ang laban na ito, kahit na hindi para sa dignidad ng Yu-Clan, ngunit para lamang sa kanyang sariling buhay, kailangan niyang lumaban. Talunin si Exiting sa lahat ng bagay. Kung manalo siya, makakaligtas siya.
Kapag natalo siya, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong muli. Naniniwala siya na si Exiting ay isang taong tumupad sa kanyang salita. Pagkatapos ng lahat, siya ang batang Panginoon ng lungsod ng Shenwu City, at sinadya niya ang kanyang sinabi. Kumilos ka. Ang batang may balahibo ay mamamatay tao, at sa kanyang kamay ay isang baril na panlaban na gawa sa balahibo, isang makulay na baril na panlaban, na pakarilag. Ang battle gun ay tila isang espesyal na sundalo ng Yuan. Sa ngayon, karamihan sa mga Yuan na nakilala ni Jiang Chen ay gumagamit ng mga battle gun, at kakaunti sa kanila ang gumagamit ng iba pang mga armas. Siyempre, hindi mapag-aalinlanganan ang kapangyarihan ng battle gun, lalo na sa mga kamay ni Yuan, maaari itong magsagawa ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Tulad ng sa sandaling ito, ang baril ng digmaan ng batang may balahibo ay nanginginig, at nagradiated ng walang katapusang sinag ng liwanag. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at nasa harap niya si Exiting sa isang kisap mata. Si Exiting ay walang takot, ang paalang na espada ay nasa himpapawid, ang enerhiya ng espada ay parang bahaghari, at ang laban ng espada ay parang makamandag na dragon. Shenwu Swordsmanship, isang espada ang tumatama sa hangin. Hindi nagatubili si Exiting, at agad na ipinakita ang Divine Sword Technique na ipinagmamalaki niya. Ang sword technique na ito ay nilikha ng kanyang ama at eksklusibo sa pamilya Exe. May 8 galaw sa kabuuan. Bawat galaw ay mas malakas at matalas kaysa sa huli. Pumangon ka, Master Mu, sunod-sunod na galaw, parang ilog na umaalon, tuloy-tuloy at tuloy-tuloy. Nasanay na si Exiting sa ikalimang anyo, at sa patnubay ni Jiang Chen noon, naunawaan na niya ang asensya ng martial arts swordsmanship, kasama ng walang kapantay na pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng itim na anino, sa ilalim ng bukas at malapit, ang enerhiya ng espada, ay patayo at paalang, nag-intertwine sila sa isang web ng mga espada, halos sumasakop sa buong kalangitan. Ang sibat ng digmaan ng batang may balahibo ay dumaan sa mga patong-patong ng mga hadlang, tumagos sa mga patong-patong ng lakas ng espada ni Exiting, at sa wakas ay bumangga sa laban ng espada sa kamay ni Exiting na may napakabangis na kilos. Ginamit ng batang Yuan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa sukdulan, at gustong talunin si Exiting sa lalong madaling panahon. Ito lang ang pagkakataon niya, dahil nasugatan siya at hindi niya kayang lumaban sa matagal na labanan. Ang isang mabilis na labanan ang pinakamahusay na pagpipilian. Nakakalungkot na minamaliit ng batang Yuan si Exiting, ang layaw na batang Panginoon ng lungsod sa mata ng mga tagalabas. Keng. Nagbanggaan ang sibat ng digmaan at ang espadang pandigma, gamulong ang mga alon ng hangin, at nagliliwanag ang apoy, nagulat silang dalawa at napaatras ng 3 hakbang, na tila magkatugma. At muling kumilos si Exiting sa susunod na sandali, nakipaglaban siya gamit ang kanyang espada. Ang pangalawang anyo ng Shenwu Swordsmanship ay sumunod na parang anino, at ang enerhiya ng espada ay naging isang higanteng sawa. Tumalon si Exiting mula sa katawan ng Black Eagle. Halos sumanib ang buong katawan niya sa espada, at nasa harap niya ang batang may balahibo sa isang kisap mata. Malaki ang pagbabago sa mukha ng batang si Yuan. Halatang hindi niya inaasahan na napakalakas ng pamamaraan ng Young City Lord. Gayunpaman, hindi siya madaling tao. Halos agad niyang ipinihit ang ulo ng baril at nilabanan ang pangalawang espada ni Exiting. Gayunpaman, ang tunay na magandang palabas ay kasisimula pa lang. Ang buong katawan ni Exiting ay parang tumatakbong parang kulog, at pagkatapos ay ipinakita niya ang ikatlong anyo ng martial arts swordsmanship, at ang enerhiya ng espada ay naging streamer, na tumatawid sa kalangitan. Walang putol na konektado, ang opens iba ay parang isang ilog. Ang mga kabataang may balahibo ay umaatres ng hakbang-hakbang. Ang mga baril sa kanilang mga kamay ay patuloy na lumalaban, at hindi nila magamit ang kanilang mga pakpak upang makatakas. Humagulgul. Tuwang-tuwang umungal ang itim na agila, at ang napakalaking katawan nito ay dumaong sa ilalim ng mga paa ni Exiting. Ang pagbagsak ng momentum ni Exiting ay pinatatag ng itim na agila, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang lakas upang bumangon, at ang ika-4 na galaw ng Shenwu Swordsmanship ay lumabas. Pumagsak na parang agos ng liwanag, ang momentum ng espada ay parang kulog, at halos takpan ng walang katapusang liwanag ng espada ang figure ni Exiting.
Ang espadang ito, na mahusay magsalita, ay direktang itinaas ang sibat sa kamay ng batang may balahibo. Ang batang si Yuren ay nasa gulat, na pinilit ng lakas ng espada, nagluwa ng isang subaw ng dugo, at ang kanyang hininga ay nagsimulang magkalat. Ikalimang anyo, tuwang-tuwa si Exiting na hindi niya napigilan ang kanyang mga kamay, natatakpan ang kanyang buong katawan na mulaklak ang mga layer ng kinang, at sunod-sunod ang ikalimang anyo ng Shenwu Sword Technique. Gaano man kahirap para sa batang Yuren na lumaban, tinusok ni Exiting ang kanyang dibdib gamit ang kanyang espada. Hindi, imposible. Ang batang Yuren ay tumingin kay Exiting sa kanyang harapan na may dugong mga mata, naramdaman ang sigla na patuloy na nauubos mula sa kanyang katawan, at ang nakakatakot na lamig ay nabalot ng kamatayan. Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay ganito, malapit sa kamatayan. Ikaw Yuklan ay walang iba kundi iyon. Ngumisi si Exiting, at dahan-daang binunot ang kanyang espada. Ang labanang ito ay may malaking epekto kay Exiting. Ang labanang ito ay nagpaangat sa kanya sa isang tiyak na lawak. Marahil dahil sa impluwensya ni Jiang Chen sa kanya, siya ay nagkaroon ng pagnanasa na labanan ang batang si Yuren. Ang labanang ito ang naglatag ng pundasyon para kay Exiting na maging isang malakas na tao at nagbigay sa kanya ng walang katulad na kumpiyansa. Ang tiwala sa sarili ang pinakamakapangyarihang bargaining chip ng isang tao. Tanging sa tiwala sa sarili natin makakamit ang maraming bagay. Okay, magaling si Senior Brother Exe. Pinili niya ang Feathered Genius at pinatay siya ng espada. Talagang matalas ang swordsmanship ni Shenwu, at nakakagalit ito sa mga tao. Kami ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay sa labanan na ito at maaaring maging sikat sa Martial Arts Pavilion. Tuwang-tuwang sumigaw ang mga disipulo ng Martial Pavilion, pinatay ni Exiting ang batang Yuren na parang kawayan. Sa ilalim ng martial arts swordsmanship, walang kapangyarihang lumaban ang batang Yuren, kumukulo ang dugo ng mga taong nanunood. Ang labanang ito ay ganap na magtatatag ng kamahalan ni Exiting sa Wuge, maging sa mga sangkatauhan sa Red East Region, at ang kamahalan ng nakababatang henerasyon. Shenwu swordsmanship, compared with the teacher's swordsmanship, is worlds apart. Walang maipagmamalaki. Kumpara sa guro, marami tayong dapat matutunan. Ngumiti si Exiting at sinabing, hindi ipinagmamalaki ni Exiting ang pagpatay sa batang Yuren sa unang laban. Nakita niya ng malinaw ang kanyang posisyon at lakas, nakapuri-puri. Ang karakter na ito lamang ay higit pa sa karamihan ng mga kabataang henyo. Dahil sa mga salita ni Exiting, hindi napigilan ni Zhang Qing at ng iba pa na mahulog muli kay Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, lubos silang kumbinsido. Tama si Exiting. Kung ikukumpara sa swordsmanship ni Jiang Chen, Shenwu's swordsmanship is completely incomparable. His swordsmanship is called swordsmanship. Kung ikukumpara sa swordsmanship ni Jiang Chen, Shenwu's swordsmanship is not comparable at all. It is pediatrics, how to put it. Sa labanan ngayon, tiyak na hindi si Exiting ang higit na nag-ambag, hindi sinuman sa kanila, kundi si Jiang Chen, at ang malaking dilaw na aso. Bagamat ang malaking dilaw na aso ay hindi kumikilos mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya inilatag ng lihim ang pormasayon, si Exiting ay magkakaroon ng walang pagkakataong magkaroon ng tunggalian sa batang balahibo. Si Zhang Qing at ang iba pa ay lubusang nakita ang nakakatakot na swordsman ni Jiang Chen, at ang kapangyarihan ng kidlat na parang katapusan ng mundo. Ito ay talagang nagmulat ng kanilang mga mata, at sa isang kamay ng banal na kidlat, direkta nilang pinatay ang 5 tao sa ang ika-8 antas ng Heiyuan Realm Yuren, at ang cultivation level ni Jiang Chen ay nasa ika-4 na antas lamang ng Heiyuan Realm. Kung hindi lang nila nakita ng sarili nilang mga mata ang mga nakakagulat na eksena, hindi sila makapaniwala. Alisin ang mga pakpak ng mga taong may balahibo na ito at ibalik ang mga ito upang tabyusan ang mga gantimpala. Sa napakaraming henyo ng mga feathered clan, ang mga light source stone ay maaaring ipagpalit sa malaking halaga. Sabi ni Exiting, mabuti. Ang mga tao sa Wuge ay tuwang-tuwa, at naglagay ng mga lumilipad na anteng-anteng sa lupa, pinuputol ang mga pakpak ng mga human na iyon na pinugutan ng ulo. Ang ilan sa kanila ay pinaso ng kidlat ni Jiang Chen, ngunit maging ang mga pinaso na mga pakpak ay ebidensya pa rin. Sa ilang, napakasaya ng ilang tao. Sa pagkakataong ito ay nanalo sila ng isang malaking tagumpay.
Malaki ang epekto sa kanilang kumpiyansa. Nakamit nila ang napakalaking tagumpay pagkatapos lamang umalis sa Wuj. Pagkatapos ng labanang ito, bumalik sila sa Wuj. Sapat na para ipagmalaki nila habang buhay. Pagkatapos ng mabilis na paglilinis, nagsunog si Jiang Chen at sinunog ang lahat ng mga bangkay ni Yuren, na walang iniwan na bakas. It's not a good time to stay here. Tara, umalis na tayo dali. Ibinuka ni Jiang Chen ang kanyang bibig at sinabing, bagamat sinabi niyang nabawasan ang mga bangkay ng mga Yuren, nandoon pa rin ang aura ng mga Yuren. Ang grupong ito ng mga ilong ni Yuren ay mas sensitibo kaysa sa mga aso. Kahit na ang ika-9 na Young Master ng Yuklan pinatay, walang naiwan, ngunit alam pa rin ni Yuren ang lahat tungkol sa kanya at alam niyang siya ang pumatay sa ika-9 na Young Master. Bagamat hindi alam ni Jiang Chen kung paano ito ginawa ng Yuklan, ito ay isang katotohanan. Ang Yuklan ay dapat may sariling pamamaraan. Gaya ng kanilang pinatay ang napakaraming Yu na tao ngayon, malamang na alam ng Yuklan na sila ang ginawa. Bukod dito, ang lugar na ito ay napakalapit na sa Chilling Mountain, at parami ng parami ang mga tao mula sa angkan ng Yu. Hayaan silang amuyin ang hininga ng mga taong Yu na pinatay dito, at tiyak na magdudulot ito ng maraming hindi kinakailangang kaguluhan. Si Jiang Chen ay natural na hindi natatakot kay Yuren, ngunit ayaw niyang magdulot ng gulo para sa kanyang sarili. Ang pangunahing layunin ng kanyang paglabas. Batay sa kanyang karanasan sa paglilinang, kung ang isang pangitain ay lilito, tiyak na mayroong isang bagay na hindi maiisip. Baka isang kayamanan ang mahukay. Natural, si Jiang Chen ay hindi maaaring palampasin ang gayong pagkakataon. Hindi niya pababayaan ang sinumang makapagpapaunlad sa kanyang paglilinang. Pagkakataon. Mabuti. Tumanggo sina Exiting, Zhang Qing at ang iba pa, at nagmamadaling sumunod sa mga yapak ni Jiang Chen. Malinaw na pagkatapos nitong paghinto, hindi nila sinasadyang itinuring si Jiang Chen bilang pinuno, hindi si Exiting. Tungkol sa puntong ito, napakasaya. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang puso, si Jiang Chen ay palaging nangunguna. Kung wala si Jiang Chen, wala siya kung nasaan siya ngayon. Siya ay natigil sa tuktok ng ika-6 na langit ng Heiyuan Realm, at ang mga baradong ugat sa kanyang katawan ay hindi pa nabubuksan. Para mabawasan ang target, pinili ng lahat na maglakad. Tutal, ang lugar na ito ay napakalapit sa Chilling Mountain. Sa kanilang bilis, hindi rin magtatagal upang marating ang Chilling Mountain kahit na naglalakad. Uminom si Jiang Chen ng ilang mga tabletas at inihagis sa mga disipulong nasugatan sa labanan. Pagkatapos magpasalamat sa kanila, nilunok nila ang mga pildores. Matapos kunin ang elixir ni Jiang Chen, biglang nagbago ang ekspresyon ng ilang tao. Nanlaki ang mga mata nila, at ang paraan ng pagtingin nila kay Jiang Chen ay nagbago na naman. Itong elixir, napakaganda ng healing effect. Ang mga sugat ko ay gumaling sa isang iglap. Diyos ko, ito ay isang himala lamang na gamot, Kuya Jiang, napakalakas mo. Salamat, Senior Brother Jiang, ang elixir na ito ay kamangha-mangha. Hindi mo lamang iniligtas ang aming mga buhay, ngunit ngayon ay tinutulungan mo kaming pagalingin ang aming mga sugat. Walang paraan upang matumbasan ang iyong kabaitan. Tinatrato ka namin sa isang maligamgam na paraan noon. Ako sana si Jiang Senior Brother, mas mabuting hindi sisihin. Ilang tao ang natigilan. Hindi dahil hindi pa sila nakakakita ng mga tabletas noon, ni hindi pa sila nakakakain ng mga healing pills, ngunit ito talaga ang unang pagkakataon na nakakita sila ng pill na may kakaibang epekto tulad ni Jiang Chen. Nang ibigay sa kanila ni Jiang Chen ang elixir, inisip na lang nila na ito ay isang simpleng healing elixir, kaya't nilunok nila ito nang hindi tumitingin ng mabuti. Ngayon tila ang elixir na ibinigay ni Jiang Chen sa kanila ay dapat na nasa napakataas na antas, at napakataas na antas ng high ang mga tabletas sa antas ay hindi mabibili ng salapi. Marami sa kanila ay malamang na hindi kayang bumili ng mga ganitong elixir. Ngayong ibinigay ito ni Jiang Chen sa kanila ng walang dahilan, hindi na sila makapagpapasalamat pa. Kasabay nito, mas lalo silang humanga sa mga pamamaraan ni Jiang Chen. Alam nilang lahat na si Jiang Chen ay mula sa Zaidan Pavilion. Sa madaling salita, si Jiang Chen mismo ay isang alchemist na kayang magpino ng mga high-level na elixir division. Ito ay sapat na upang ilarawan ito bilang kagulat-gulat.
Paano magiging napakahusay ng isang tao, na may pambihirang talento at malakas na kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit isa rin siyang makapangyarihang alchemist? Paano ito maihahambing? Talagang nakakainis na ihambing ang mga tao sa isa't isa. Nasabi ko na noon na ang kakayahan ng guro ay hindi kung ano ang iyong naiisip. Dapat kang mag-aral ng mabuti kasama ang guro. Kung ang guro ay maaaring magbigay sa iyo ng ilang mga punto sa iyong paglilinang, ang mga benepisyong makukuha mo ay tiyak na lampas sa iyong imahinasyon. Sinabi ni Xi Ting, 2 beses na siyang tinuruan ni Jiang Chen, at lubos niyang hinahangaan ang kakayahan ni Jiang Chen. Sa pagtingin sa buong martial arts pavilion, walang sinuman ang kwalipikado para tawagin siya ni Xi Ting na guro ng may ganoong paggalang, maliban kay Jiang Chen. Walang pangalawa. Ang mga salita ni Xi Ting ay walang alinlangan na nagpapaalala sa kanila, at si Zhang Qing ang unang nagsalita. Teacher, marami akong pagkukulang sa unang laban ngayon lang. Sana mabigyan ako ng pointers ng teacher. Si Zhang Qing ay isang matalinong tao, at nagtitiwala siya kay Xi Ting. Ang mga salita ni Xi Ting ay halatang para sa kanila. Kung hindi ito sapat, hindi siya masusuportahan ni Ado. Agad ding nagbago ang address ni Zhang Qing kay Jiang Chen, kasunod ni Xi Ting, magalang siyang tumawag ng guro. Malamang na hindi pinangarap ni Zhang Qing ang sitwasyong ito. Sa kanyang katayuan, antas ng kanyang paglilinang, at kanyang talento, balang araw ay tatawagan niya ang isang alagad ng martial arts na ang antas ng paglilinang ay pang-4 na antas lamang ng Huan realm na, guro, ito ay masyadong nakakatawa. Ngunit ngayon, ang ganitong uri ng nakakatawang bagay ay nangyari sa harap mismo ng kanyang mga mata, at walang pumilit sa kanya, ito ay kagustuhan ni Zhang Qing. Nang makita si Zhang Qing na humihingi ng payo, ang mga mata ng ibang tao ay nahulog din kay Jiang Chen nang hindi kumukurap. Gusto nilang lahat na makita kung talagang mabibigyan sila ni Jiang Chen ng patnubay tulad ng paghanga ni Xi Ting. Ngumiti si Jiang Chen. Wala siyang masamang impresyon sa mga taong ito sa harapan niya. Sa katunayan, sa Scarlet East Territory, medyo nagkakaisa ang sangkatauhan, lalo na sa katwiran sa Shanghayu clan. Ang pag-asa ng sangkatauhan ay na ang nakababatang henerasyon ng sangkatauhan ay maaaring magtaas ng kanilang mga kilay, kaya handa si Jiang Chen na bigyan sila ng patnubay, tulad ng Zhang Qing sa kanyang harapan. Napakabigat ng problema mo. Nag-practice ka ng paurong, at ang dugo sa iyong katawan ay nakaharang na. Kung hindi mo ito malulutas, wala kang pagkakataong tumuntong sa Earth Source Realm sa buong buhay mo. Napatingin si Jiang Chen kay Zhang Qing at mahinahong sinabi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong katawan ni Zhang Qing ay parang kidlat, at pagkatapos ay lumuhad siya sa lupa ng may palpak.